This is not a dummy account. Ipinakita talaga ni Gerald Fajardo ang kanyang suporta para sa ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Well, isa si Gerald Fajardo sa nagpatunay na mabuting ina si Mrs. Angelica. Siguro lang talagang nadala ng mga sirkumstansya at hindi natin hawak ang mga pangyayari sa mga susunod na panahon. But anyway, ikinuwento nga nitong si Gerald Fajardo kung paano nga ba sinuportahan ni Angelica Yulo ang kanyang anak na si Carlos. Ikinuwento ni Gerald Fajardo ito, 2022. Pinilit mo pa akong pumunta kahit ayoko. Gusto mo pang makita ko si Chloe at Kaloy. Ang sama di ba ng tingin nila sa'yo? Pero yung totoo is, may pa-surprise ka pa sa anak mo noon. Hala, namiss ko yung tumakas ako? Ha ha ha. Angelica Pakis Yulo. Alam kong iba't ibang surprise na ang hinarap mo sa buhay. Kaya sana sa 2028 si Iza at Drew, surpresahin tayo. Year 2022 nang mag-conduct ng pa-surprise si Mrs. Angelica Yulo. Doon ay makikita at mababasa ang conversation ni Mrs. Angelica at saka nitong si Gerald Fajardo. Say ni Gerald, pupunta doon, late na. Sagot naman ni Mrs. Angelica, papuntahin namin Kaloy ng mga 7:30 kasi wala siyang idea sa party. Sumagot naman itong si Gerald at sinabing baka naman mga 8 na. So sumagot si Mrs. Angelica at sinabi niyang hindi, 7 dapat nasa loob tayo. Para i-surprise si Kaloy. Alam na ni Chloe, wag kang paladesisyon, ahahaha. Ibig sabihin ay mukhang okay naman din si Chloe at ang nanay nitong si Mrs. Angelica. Ano nga ba ang nangyari? But anyway, narito ang kwento ni Gerald Fajardo. Paano ba siya naging Olympian? Hindi ba dahil sa hirap niya kasama si Coach Munihiro Kugimiya at Junpei? Ano ba ang naiplano niya ngayong Paris Olympics 2024? Gold sa floor and vault. Kumbaga sa pageant, nanalo siya ng best in swimsuit at long gown. Pero laglag sa top 10. Sa school naman nag-excel siya sa PE and Math. Laglag pa rin sa top 10. Sa larong gymnastic, marami kang chance para magka-medal. Pero gayon pa man, iba pa rin ang labanan kapag individual or all-around 1AA. Ito kasi yung pinagsama-samang score ng bawat aparatus. Floor VT, bars, rings, o pommel. Kaya nakaka-proud talaga kapag all-around medalist ka. Naging big deal yung shared post ni Angge na nag-gold all-around finals na Japan ang nanalo. Pero ibig sabihin nun siya ang title valedictorian kumbaga. So sa gymnastic at the age of 19, isang baguhang manlalaro from Japan na nakasama ni Drew sa practice ang nagwagi ng ganito. Kahit naman sino, hahanga talaga. Not bad na rin kasi rank 12 si Kaloy, diba? Isa pa, malaking tulong din naman talaga ang Japan sa journey ni Kaloy. Bakit nga ba hindi nakasuporta yung nanay niya, Angelica Pakis Yulo? Kasi itinakwil na siya ng sarili niyang anak, kagaya ng pagtakwil niya doon sa unang coach niya. Proud kayo kasi nakasuporta ang tatay niya. Alam niyo ba na gustong makapagparis ng papa niya? Makasamang makanood at makasuporta? Pero iba pa nga rin kapag ang nakasuporta sa'yo ay yung taong mahal mo. Masakit sa nanay niya yung nangyari ngayon kasi siya naman talaga ang mas naghirap, diba? Nanay siya, magulang, ina. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya walang kwentang ina. Hindi siya sinungaling. Biyaya kasi si Kaloy sa kanya. Biyaya si Kaloy sa ating mga Pilipino. Dito sa bansang Pilipinas. At higit sa lahat, biyaya siya kay Chloe at sa pamilya ni Chloe. Swerte tayo na may Kaloy na nag-exist sa mundo. Sa ngayon, ginagamit na lang ang nanay ni Kaloy at pinalalabas na siya ang mali. Siya ang hindi mabuting ina. Siya, yan ang realidad. Sa totoo lang, hindi natin alam ang storya. Ang nakikita lang natin yung pagkakapanalo ngayon sa floor and vault na pwedeng lumipas sa takdang panahon. Nalulungkot ako kasi may mga friend ako sa FB na nagpo-post at pinalalabas na mali yung nanay niya. Mali sa mata natin kasi wala talaga tayong makikitang maganda sa panahon ngayon. Hindi natin makikita yung effort,
niya nung nagsisimula pa lang yung sakripisyo niya habang binubuo ang isang Kaloy. Yung sakripisyo niya mababaliwala ngayon. Hindi ngayon mahalaga kasi ang mahalaga na ngayon ay meron tayong 2 ginto sa Olympics. Pero wala siyang nanay na sumuporta sa kanya. Hindi din akma ang congratulations niya kung hindi naman niya sinuportahan yung bata ngayong Olympics. Takot na kasi siyang masumbatan at sabihan ng masasakit ng sarili niyang anak. Marami pa ring nasabi ang tao kasi bago pa lang mag-Olympics, hinihingian na siya ng statement pero pinilit niyang huwag magsalita kasi wala naman talaga siyang masasabi. Hindi na siya ang nanay ni Kaloy kasi ayaw na niya. Sana pala, ninakaw na lang talaga. Sana pala, winaldas na lang niya yung pera. Sana pala, nilimas niya na. Para mas masikmura niya yung mga masasakit na pinupukol sa kanya. Oo, si Chloe ang naging daan para magawa ni Kaloy yung mga hindi niya pa ginagawa. Nakalabas siya sa comfort zone niya. Nakita niya lalo yung value niya. It's just that nakalaban siya at nanalo sa paraang gusto niya. Mahusay si Chloe kasi minessage niya talaga si Kaloy at suntok sa buwan kung mapapansin siya. Nagtiyaga siya at nung napansin siya ni Kaloy ay nagmahala naman talaga sila hanggang ngayon. Swerte si Chloe kasi may Kaloy na siya. Swerte din naman si Kaloy kasi may Chloe siya. Pero salamat pa rin kay Angge kasi kahit papano nabigyan niya ng suporta si Kaloy nung nagsisimula pa lang na magkapangalan. Kasi kung si Kaloy ay no name, malamang walang Chloe na mag-i-exist. Pero siguradong may Angelica Yulo na mag-i-stay. Hindi mananatili ang kapatid ni Kaloy sa nanay niya kung masamang ina siya. Hindi rin maiipon yung pera ni Kaloy kagaya ng pag-iipon ng nanay niya kung magnanakaw siya. Nakakamiss lang makita yung interview na pag-uwi ni Kaloy, ang gusto niyang kainin ay yung luto ng nanay niya. Nakakamiss din yung mama niya ang naglalaban ng leotards niya bago magkompetisyon. Masakit sa isang ina at coach na wala siya sa victory ngayon ni Kaloy. Pero sila yung naging pamato, sila yung naging taya, sila yung nagamit, nagsimula at nagpundar para makamit natin ang gintong medalya. Hindi na dito usapan kung ano ang dahilan ng ginto, kung IAA, floor lang ba o vault. Ang usapan na dito ay gold is gold. Wala nang paliwanagan. Pero sana, wag nating gawing pulutan yung mga naging dahilan ng lahat. Wag sana sila ang lumabas na mali. Mas pinili nilang hayaan si Kaloy at bigyan ng peace of mind para sa kagustuhan niya sa isang regalo na ito para kay Kaloy. Walang sukli na hinihingi ang nanay niya. Walang regalo o balato siyang nais matanggap. Wala siyang anak na Kaloy dahil tinakwil na siya. Pero meron siyang napalaking isang bata na nagbigay ng karangalan sa atin. Napalaki na alagaan, inaruga pero hindi siya itinuring na ina sa ngayon. I am so proud sa mga nanay na tinalikuran ng anak, sa mga coaches na iniwan ng player nila. At higit sa lahat, sa babaeng sinikmura, tiniis at tinayaga ang lahat. Simula una hanggang dulo, Ma'am Cynthia Carion. Kagaya mo, isa lang din akong taga-suporta, isa akong coach na hindi malawak ang kaalaman sa gymnastics, isa lamang akong sampid sa pamilya niya at nakikisiksik sa kung ano ang meron sila. Ang kaibahan lang, nakasuporta na ako sa kanila noon. Palarong pambansa pa lang si Kaloy. Nandito na ako. Kaibahan lang din ay narinig ko kasi mismo yung masasakit na salita na binitawan ni Kaloy na sobra akong nasaktan at hindi ko inakalang masasabi niya yan. Kaya after noon, doon ko napatunayan na mahal niya talaga yung babae at kaya niyang ipagpalit ang pamilya niya o talikuran sila para sa taong mahal niya. 2 tao, isang ina at isang tumayong pangalawang ama. Kayo ang katumbas ng 2 gintong medalya. Hindi man kayo kasama ngayon pero isang kasaysayan ang naiambag ni Kaloy sa tulong nyo. Mabuhay ka Carlos Edre Yulo Kaloy. Salamat Coach Allen Aldrin Castañeda at walang hanggang pasasalamat Coach Mune at Angge. Yan nga ang matapang na paglalantad ni Gerald Fajardo kung saan ibinahagi niya ang tunay na ugali at pagmamahal ni Mrs. Yulo sa kanyang anak na si Carlos. Ibinahagi niya ang nasabing video na ito kung saan
ay sinorpresa pa ni Mrs. Yulo ang anak na si Carlos. Maraming pagsorpresa pa at talaga namang inaayos ng ina niya ang kanyang kinabukasan. Pero may masasakit na salita na hindi na nakayanan ni Mrs. Yulo. Kaya naman ang interview ko ay tila lutang na nga ito at hindi na alam ang sasabihin dahil na rin siguro sa sakit na nararamdaman niya. Hindi sila ang kasama ni Carlos sa Paris upang bantayan siya at suportahan, kundi ang babaeng minamahal. Ayon nga kay Gerald Fajardo, kayang ipagpalit ni Carlos Yulo ang lahat-lahat para lang sa babaeng minamahal kahit pamilya ka nito. Kaya ito, mahirap naman natin husgahan si Carlos. Mapapatunayan natin yan kung ano ang magiging buhay ng kanyang pamilya matapos manalo ng 2 gold medal. Yan ang ating short stop update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.